Para po sa devotion natin, na yung topic po natin ay sanctification. Ibig sabihin tayo po ay pinagpapaging banal ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang goal po ng Espiritu Santo ay maging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po maganda pag inaral natin yung work of God, Father, Son, and Holy Spirit. Yung Father, sinugo yung Son, yung ating Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, at tayong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay binabago ng Santong Espiritu araw-araw upang tayo maging katulad ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, yung anak ng the Son of God. Yun po yung nakasulat sa Romans chapter 8, verse 29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Ang goal talaga ng Diyos ay maging katulad tayo ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Now, bukod pa po dyan, gusto ko lang idagdag rin, hanap pa tayo ng isang verse dito, no? Try natin tong 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Yan, lagay natin dito, sama natin sa ating talakayan. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ayan. 11 p.m. As first fruits, to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. So, ang ganda po nito, no? Makikita mo yung Trinity, God, but we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord Jesus Christ, because God chose you as a first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit. So, we have God, the Lord Jesus Christ, and the Spirit. Nagtutulong-tulong, no? We believe in one God. Yung God na pinaniniwalaan natin, He revealed Himself in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Tapos merong perfect harmony. Tapos kumikilos yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu sa ating buhay. At yung goal po ay maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung role ng banal na Espiritu, primarily, is sanctifying work. Ibig sabihin po ng sanctifying work, pagpapabanal. Ginagawa tayong banal. Kaya po dito sa verse natin dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we are being transformed into the image of the Lord Jesus Christ from one degree of glory to another. Binabago tayo ng banal na Espiritu araw-araw from 1 degree. Kumbaga, yung kahapon, that's 1 degree. Ngayon, another degree. Bukas, another degree. Mas nagiging better tayo araw-araw. And I hope yan po yung experience ninyo, no? Kung dating mainitin ng ulo, ngayon hindi na. Kung dating palamura, ngayon hindi na. Kung dating puro malaswa ang lumalabas sa bibig, ngayon hindi na. Nababago tayo araw-araw. We are being transformed from one degree of glory to another. Gusto ko nga po yung term na ginamit ni Apostol Pablo, yung transformation dito. Yung metamorphosis. Metamorphometa. Ibig sabihin nun ay transformation. Kung paano ang uod nagiging butterfly, yun po ay metamorphosis. Tayo po ay dating makasalanan, ngayon nagiging katulad ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung metamorphosis natin. So, sabi po rito sa isang puntos natin, no, nalagay ko rito, ang ganda na itong filter. No? If-filter talaga natin what and who influences you. Filter what comes into your heart and mind. And pangatlo po, filter what comes out of your mouth. Meron po ako isang verse dito na hindi isinama sa devotion natin kasi maikli lang yung devotion natin, 15 minutes lang. Pero dito po sa verse dito sa Mark chapter 7, ang ating Panginoong Jesucristo china-challenge ng mga Pariseo. Sinasabi nila, bakit yung mga disciples mo, kumakain kayo, hindi kayo naghuhugas ng kamay? No, sabi nila sa mga kay Kristo. Ang assumption ay ganito. Ang isang tao nagiging marumi dahil sa kinakain nila, dahil dun sa pumapasok sa bibig, no? Yun yung thinking ng mga Pariseo. Yaki kayo, kadiri kayo, no? Marurumi kayo kasi hindi kayo nagugas ng kamay, yung pagkain ninyo marumi, pumapasok sa bibig nyo, nagpaparumi sa inyo. Now, yung sagot ni Jesus Christ ay matindi. Tingnan niyo po. Sabi ni Jesus Christ, and He said, what comes out of a person is what defiles him.
Hindi yung pumapasok sa bibig mo, yun ang nagpaparumi sa'yo. Ang sabi ni Jesus Christ, yung lumalabas sa bibig mo ang nagpaparumi sa'yo. Kaya dapat filter talaga natin kung ano yung lumalabas sa bibig natin. So, basahin natin sa Tagalog. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao. Hindi yung pagkain na literal na, let's say, merong mga germs. No? Hindi nagpaparumi sa'yo. Nagpaparumi sa'yo yung moral, yung spiritual, yung lumalabas sa bibig mo. Ang sabi niya rito, sapagkat mula sa loob, pakinggan niyo po mabuti, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nagpaparumi sa tao. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na finifilter natin kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Dito po sa mga puntos natin, kinumpleto na natin 3 po yan. Filter what and who influences you. Kasi mga taong lagi mong kasalamuha, kung hindi mo sila may impluwensyahan sa mabuti, may impluwensyahan ka lang nila sa masama. Mas mabuti nang putulin mo yung fellowship at pagtambay mo kasama sila, no? Pero ang ideal, ikaw yung nakaka-impluwensya sa kanila. Pero hindi mo sila na-impluwensyahan, ikaw lang napapasama, i-cut mo na yun, i-filter mo na yun, no? Yung mga tao na yun or yung mga whatever influences you na nakapagpasama sa'yo. Pangalawa, filter what comes into your heart and mind. I-filter mo kung ano yung pinapasok mo sa isip mo, sa puso mo, kinukonsumo mo, pinapanood mo, lalo na kung mga malalaswa, filter mo. Mga poison yun, no? Tantanan mo na yung mga poison. Hindi pinapapasok yun sa isip at sa puso. Bakit? Kasi kapag in-entertain natin, pinapasok natin sa puso natin, sa isipan natin, yan din yung lalabas sa bibig natin. Kaya po, meron tatlong unit tayo ng filtration Yung filter namin dito sa bahay, 3 yun. No? Mula dun sa tubig na hindi safe, dadaan dun sa 3 filtration, saka pwede nang inumin. So, I hope tayo rin merong ganong klaseng filtration. Filter what? First station, no? Filter what and who influences you. Second station, filter what comes into your heart and mind. And yung third station, filter what comes out of your mouth. And I hope ito po ay makatulong sa ating paglagong spiritual bilang mga tao na binabago ng Diyos araw-araw. Again, we are being transformed into the image of the Lord Jesus Christ from one degree of glory to another. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, and I hope meron po kayo natutunan. I think gagawin ko tong devotion na to, ilalagay natin in public, no? I-request natin sa na nagpo-post. So magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. And salamat po sa inyo na lagi kong kasama dito sa ating daily devotion. See you po tomorrow ulit. God bless you po.